Puntahan naman natin si Attorney G na nasa Radyo La Verdad 1350 para tignan natin kung ano yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Yes, Attorney, good morning. Good morning, Congressman Diego Castro. Good morning sa lahat sa inyo dyan. Ayos ka, Attorney. Alam mo naman. Pinipreempt ka na. Pinipreempt ako eh. Hindi naman. Wala pa naman kasi akong strategist. Ang question ko, Attorney G, kasi pinag-uusapan namin kanina ni Attorney Reg, bakit ang pagsasagot nila VP Binay is from a strategic standpoint of a candidate, but not instead of answering as a vice president? Is this a right strategy? Palagay ko nga, divide and rule pa nga ang strategy nila eh. Maliban sa strategy na ina-adapt nila, divide and rule tactics yun. Kasi iba yung sinasabi ng vice president, iba yung sinasabi ng kanyang mga alleged spokesperson at yung official spokesperson. So pag, sa isang banda, pag tinanong mo ang vice president, sabi niya willing na willing siya makipagdebate. Pag tinanong mo naman si Attorney JB Bautista at saka si Congressman Toby Chanco, sabi niya parang ang advice nila, parang dapat hindi na makipagdebate ang vice president. So sa bandang huli, nalilihis doon sa tunay na issue, hindi ngayon na itatanong yung tunay na issue, at sa bandang huli, doon na lang napupunta doon sa issue ng dapat ba siyang humarap sa pagdinig o hindi humarap sa pagdinig, pero hindi na itatanong na yung issue, kanya ba talaga yung lupain na yun, overpriced ba talaga yung building na yan, at bakit nagkaganyan-ganyan. So madaming mga katanungan na hindi nasasagot, pero to a certain extent, nadidivide din ang sambayanan na hindi na focus masyado ang issue. And tatandaan natin, yun nga yung kinakailangan sa paningin siguro ng kanilang grupo, yun ang kinakailangan lang hindi ma-focus at hindi matanto sa isip ng sambayanan, yung tungkol sa issue ng korupsyon. At yan, napakabigat yan dahil napakahirap labasan ng isang politiko, Diego, ang issue ng korupsyon. Basta nag-stick sa yan, hindi na makakalimutan ng sambayanan. Attorney, kasi ang argument nga nila, wala daw choice si VP Binay kundi sumunod daw sa mga handlers niya dahil siya daw ay isang kandidato lamang, and pag candidate daw kasi in any other country, it's a practice na susunod daw sa handler. Pero hindi ba he's also the vice president? Tama so yun. isn't he accountable na sumagot? Tama yun, Diego, kasi in the first place, maliban sa, at saka sa kasalukuyan, kasi ngayon naman, hindi pa naman siya kandidato talaga, di ba? Wala pa naman tayong filing ng candidacy, nag-aambisyon pa na siyang maging kandidato. So magkaiba yung dalawang yon, yung kandidato at nag-aambisyon maging kandidato. More than anything else, meron siyang obligasyon bilang pangalawang pangulo na ipahayag din sa sambayanan under the principle of transparency and greater accountability yung mga binabato sa kanya. Hindi pa pwedeng sabihin dahil lang yan sa pamumulitika o dahil lang sa ako'y posible maging kandidato. May obligasyon siya dyan. At katulad nga nito, halimbawa, binabato siya pero ang ginagawa ng Vice President natin ay bumabato rin sa administrasyon o sa ilang opisyales ng administrasyon. Kaya nung mag-react na ang ating Pangulo, medyo nagsabi ang ating pangalawang Pangulo na team player naman ako, hindi naman siya katulad nung sinasabi na parang tumitiwalag na siya sa administration. So sa isang banda, ang nagiging tanong ng sambayanan, tayo lahat, ano po ba talaga, Mr. Vice President? Ano po ba talaga? At the same time, sabi ko nga, noong pa natin sinasabi, mas maganda nang sumagot na ang Vice President sa lahat ng issue. Hindi kinakailangan sa Senado dahil maaari sa Senado talaga. Hindi na ganun ka-fair. Maaari magmomoro-moro na lang dyan at baka mapapahiya pa siya at ang kanyang opisina. Kahit man lang sa media, katulad nga ng aking laging binabanggit, yung ginawa halimbawa ni Chief Justice Sereno na sa harapan ng mga magagaling na mga reporters, mga journalists at magagaling na mga host ng mga iba't ibang istasyon ng radyo, TV, doon siya humarap, sumagot siya sa lahat ng katanungan, no holds barred. Yan, mapapaliwanag niya ang kanyang posisyon at paniniwalaan siya ng sambayan ng Pilipino. So parang dalawang question, to attend the committee hearing or not, and to resign from the cabinet or not. Oo, ako ang posisyon ko doon sa una, kahit hindi na siya umapir doon sa debate, kahit nga hindi na siya makipagdebate, ano naman mapapala natin sa debate niyan? Magbabatuhan sila ng putik, tapos magiging katatawanan, at the same time, may bababa yung pangalan. Halimbawa, yung opisina nila na nire-represent bilang isang senador, bilang isang vice president, more than anything else, dapat siguro nilang ma-realize ng parehas na kampo na sila naman ay pansamantala lamang sa posisyon na yan. More than anything else, it is always the institution that we should not protect. You may go down, you may go up, but the institution must always be there. Yun, tama. And ano pa pag-uusapan natin, Attorney George? Pag-uusapan natin, Diego, din itong nalalapit na paggunita natin ng isang taon
matapos ang pagragasa at pagsalanta sa atin ng Yolanda. Hanggang sa kasalukuyan, Diego, kawa-awa ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan. Hindi lamang naman yung pagpapatayo ng mga bank houses o pagpapatayo ng mga bahay ang nagiging problema. Sana ma-realize din ng ating pamahalaan na sa kasalukuyan walang trabaho doon. Kulang talaga ang pagkain, yung edukasyon ang nasusuportahan, yung elementary, paano naman yung high school. Sa kasalukuyan parang giyera na hanggang sa kasalukuyan walang solusyon, hindi nabibigyan ng rehabilitation. 8,000 pages ang sinubmit ni Senator at Secretary Ping Lacson. Hanggang sa kasalukuyan walang nai-implement dyan, Diego. Saan na lang pupulutin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa area ng Tacloban? Papabayaan na lang ba natin sila dyan? Sasabihin na lang natin, maghintay na lang kayo kung ano yung babagsak at darating sa inyo. Hindi pwedeng ganyan. Mabuti na lamang, Diego, at meron tayong mga foreign institutions, meron tayong mga private organizations na patuloy pa rin hindi tumitigil sa pagtulong dyan sa ating mga kababayan. Aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo, ika nga. So sa bandang huli, dapat mag-action kaagad tayo. Ibaliwala na natin yung mga stringent rules sapagkat dito ang ating inaalala ang buhay at kapakanan ng mga kababayan natin sa area yan ng Tacloban at mga areas na nasalanta ng Yolanda. Tama ka dun, Attorney George. Sana wala nang red tape para gumalaw na ang pag-rehabilitate sa Tacloban. Anyway, take it away, Attorney George, sa Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat po, Congressman Diego Castro, sa inyo lahat.